Right, mga kamukil. Yan. Good morning. Araw tayo ng Lunes mga kamukil. Nandito tayo sa guard yung ano ko, cam. Katalunan, no? So, trabaho namin ngayon mga kamukil. Meron sa loob, meron din sa labas, no? Ako na-assign dito sa labas. Kasi okay. So, isa sa pinaka-problema mga kamukil sa project ko, lagi kapag ka-renovation, itong mga ganito. O kapag wala lagi tayong solusyon nito, ito pinapakita ko lang itong mga kamukil upang makapagbigay din idea sa ibang mga kontraktor na kagaya ko, no? Yung mga bago pa lang na nagsisimula. Kasi ito, mga 4 o 6 na project pa yung mararanasan, no? Bago mo madiskarte yung mga ganitong klaseng diskarte, no? Isa sa pinaka-problema ko, itong mga sinira natin. Yung mga bubong na dating bubong ng bahay na inayos natin ngayon, lalo na walang mapaglagyan, no? Isa sa pinaka-problema ko yan lagi mga kamukil. Kaya ito din yung laging solusyon na ginagawa ko. Right, tulad nito mga kamukil, nakikita nyo, nagpapagawa, nagtatay-tay ng mga puste dito na may harang sa ano, sa taas, no? May nilagay tayong pabalagbag na bakal sa taas. So yung purpose ko nito mga kamukil, ito, no? Itong mga nagkaalat na to, itong basura na to, yan, saan ko to ilalagay, no? Ito yung kadalasang mai-encounter natin ng mga kontraktor pagdating mga renovation ng mga project. Tulad nito, ang daming kalat. So hindi natin pwedeng ilagay dun sa labas kasi kalsada na. May mas mga malala pa dito ng mga kamungkil ng mga project ko na talagang napakasikip sa loob na tinatrabaho namin. Kaya ito laging solusyon ko mga kamungkil. Tulad nito, kailangan kong gumawa talaga nito. Dito ko lahat ipapatong ngayon ng tulad ng mga bubong na yan, yung dating binaklas namin, dito ko siya ipapatong. Itong mga kahoy na sinira namin sa dating bahay na to, ipapatong ko siya, ihahangir ko siya mga kamungkil, no? So yung pinaka target ko kasi kung bakit gagawa ko ng ganito, para mga kamungkil, ito na part dito kasi flooringan namin to. So gusto kong ma-prepare ko na to ngayong week na to. Gusto kong masali sa pag-flooring to ngayong linggo na to, no? Ayan, papunta doon. So mula doon yung aming paglilinis papunta dito. Ayan. Kaya ang ginagawa ko mga kamungkil lagi, gumagawa ko ng ganito. Lahat ng mga basura, hinahangir ko yan. Ngayon, pag nalinis na to mga kamungkil, nalinis na tong area na to dito, mula doon. So, lahat ng mga kalat kasi ipapatong natin dyan. So, dito ko ilalagay itong mga tubular na gagamitin natin dito na part. And then doon banda mga kamungkil, gagawa pa ko ng ganyan, papunta doon, pahangir, no? So, pagka malinis na to mga kamungkil, lahat ng mga sobrang tambak doon sa loob, kasi may flooringan pa kami doon sa loob, ililibil pa namin yan, kukuha pa tayo ng reference. Dito ko siya itatambak, dito na part, no? Mula dito yung pagtatambak ko papunta palabas doon. So dito ko siya matatambak mga kamungkil para isahan na yung trabaho. Ngayon nga lang, medyo gagastos pa tayo ng oras o araw. Tulad nito, mga 1 araw namin itong trabahuin ngayon. Paggagawa lang nito, tapos paglilinis, ipapatong siya lahat dyan. So mangyayari nito, kahit na madalas na nangyari itong mga kamungkil, plinopluring ako kahit nandito pa yung poste. So pagka matapon na ng may-ari lahat ng basura, saka ko puputulin tong tubular na to at saka bubuhusan na lang ng konkrito sa ilalim kasi magkakaroon to ng butas. Halimbawa nandito yung flooring natin, na flooring nga na, o puputulin ko siya tapos bubuhusan ko na lang ng halo dito sa loob, no? So, yung natitira dyan sa ilalim, mag-steady na lang yan, no? So ito yung pinaka main problem. Sana makapagbigay ito ng idea, no? Kapag ganito lagi yung anong project natin, mga baguhan pa lang na kontraktor, napakalaking tulong to pag gagawa tayo ng ganito. Diyan natin papatong lahat ng basura o mga tinanggal natin asin. Maliban lang kung yung may-ari ng bahay na tinatrabaho natin, may isa pang luti na pwedeng pagtambakan ng mga basura. Yan, nakakalamang tayo dyan. Pero pagka ganito mga kamugil, hintay pa na ng may-ari o naggagawa pa ng plano para kung saan niya i-dispose ng mga basura na to. So ito yung pinakamatindi kong, o isa sa pinaka-alternatibo kong paraan, effective na paraan mga kamukil, upang makapagtrabaho tayo dito sa gusto natin trabahuin. So lahat ng mga basura na yan ihahangir namin mamaya. So abangan nyo na lang mga kamukil, no? Kung paano namin malinis yung area na to. Yan, nagkalat yung mga basura, oh. Papunta dito. Yan, so lahat to tatanggalin to ngayon para maisang trabaho to. Ngayon linggo kasi yung target ko mula dito hanggang sa loob ng bahay, yung hindi pa namin na-flooringan, kailangan na-flooringan to lahat. Right? So yan ang mga kamukil, oh. Yung plano ko mga kamukil na ganitong diskarte para malinis yung mga basura. So ayan na siya, no? So nagkaroon tayo ng resolba sa ating problema, no, sa mga basura.
wala pang pagtapunan. So ganito lagi yung ginagawa ko mga kamukil, nasa taas siya lagi. So yung purpose ko sa nito mga kamukil na matrabaho naman yung baba, ito na yung itsura niya. Ayan oh. Kanina puno siya ng basura dito, di ba? So ngayon mga kamukil, nandyan na lahat sa taas. Ayan, so napatag na namin dito. Pero kulang pa to mga kamukil, napakalaki yung tatambakan namin dito. So ginawa ko to ngayon mga kamukil. Importante kasi sa pangungontrata, lagi kang may plano, no? Ayan, may ano tayo dyan, guide, may reference tayo, no? Hanggang dyan sa ano, hanggang dito yung tambak natin mga kamukil, itong tansi na to. So mula sa tambak na to, aangat tayo dyan ng pag-flooring natin, aangat tayo ng 10 inches at no, 10 cm o 4 inches yung iaangat natin dyan. Yun na yung magiging kapal ng ating SOG, no? Yun na yung magiging kapal ng ating flooring. So ito na yung nagawa namin ngayong araw, no? Hindi sa loob mga kamukil, meron din nagtatrabaho. So inuuna ko to mga kamukil kasi dito sa loob may flooringan pa kami. So mangyayari dito, may mga ipapalabas kasi tayong mga graba mula doon sa loob para ma-prepare natin yung pag-flooring natin sa loob ng bahay. Dito ko agad siya itatambak, no? Dito ko siya agad itatambak, so makukuha natin ano doon. Hindi tayo pabalik-balik natin trabaho. Isahan na. So habang nag-prepare kami dito mga kamukil, ito bukas i-prepare na to para sa Merkulis flooringan. So isang araw to bukas matatapos to sa pag-prepare. Kasali na compaction. So yung mga sobrang graba nito tulad nito, dito yan tatambak bukas. Dito itatambak. So ma-prepare natin sa loob, natrabaho pa natin dito. So doble yung ating mai-prepare o maihanda, no? Dahil target ko mga kamukil ngayong linggo na to, kailangan matapos to sa pag-flooring. And then ito na part mga kamukil dito sa labas, mula dun kasi ating flooringan papunta dito, magre-rent kami ng compactor dito. Kailangan may compactor tayong rirentahan kasi magiging driveway to dito o pwedeng paradahan ng sasakyan. Yan, dito sa laki na yan, makamaniobra pa yung sasakyan dyan. Yan, papasok. Yan lang mga kamukil, no? Sana ay makakatulong tong video na to para yung mga may project na nagre-repair, house renovation, yung bahay na mga project, ito malaking tulong to kung paano natin magalaw o matrabaho yung flooring kahit wala pang pagtatapunan ng basura. Ito lagi yung ginagawa ko mga kamukil, hinahangir ko muna siya hanggat wala pang mapaglagyan nito yung may-ari, no? So pinakamaganda sana mga kamukil kung ating tinatrabahong bahay may isang bakanting lote na kung saan dun itatapon lahat ng mga basura. So madalas kasi na-encounter ko mga kamukil, may mga bakante silang lote pero napakalayo. So kailangan ng schedule bago itapon yung basura. Kaya ito laging ginagawa ko mga kamukil. So yan na siya, no? Sa diskarte natin, natratrabaho natin dito kanina. O, napapansin nyo kanina, napakakalat dito. Ang daming ano. Yung forma ng ating trabaho dito, ayan na siya. Paikot na yan, papunta dun. Ito yung inuuna ko kasi ito lang yung medyo mabigat sa trabaho. Kadalasan kasi nasa interior na tayo, pagta-tiles, pagsisiling o paano na lang yan, medyo mangilan-ngilan na lang na tayo ilalagay natin dito. So ginagawa ko ito mga kamukil dahil magdi-deploy na ako ng tao dito, lilipat ko sa kabilang project. So maiiwan dito mga 5 na tao o 4 na lang siguro para sa ating interior dito sa project na to. Okay, thank you mga kamukil. Ako po'y uuwi na dahil bukas pupunta tayo sa Dwight Steel na kung saan bumibili tayo ng spandrel at mga roofing, no? Sila yung nagsuporta sa atin ng roofing at spandrel. Yan, kung hanap nyo po ay roofing, spandrel, pang ceiling, o pwede kayo mag-PM sa akin mga kamukil para mabigyan ko kayo ng o maturuan ko kayo kung saan pwedeng pumunta. Marami akong kakilala mga kamukil, no, na mga planta pagdating sa roofing. Ang dami kong plantang kakilala, kaya pwede ko kayong may recommend sa kanila. Yan lang mga kamukil, PMS Lucky. Thank you.